Yan po nito ay sinampahan po ng kaso dito sa ombudsman mismo. Itong sila Secretary Boying Rimulya at Secretary John Vic Rimulya. At kung ikaw ay may mga pending na kaso sa ombudsman at may mga maanomalya at very controversial na involvement ka sa mga high profile na mga kaso, kagaya ng mga binanggit ni Ka Eric, and even dito sa mga pagkakasangkot niya sa ombudsman, there is already a question of moral clarity and probity of integrity. No? Kaya nila hindi palalagpasin na pakikialaman po nila Marcos at Romualdez ang pagkaka-appoint sa ombudsman. At kagaya po ni Boying Rimulya, si Martin Romualdez po ay sinampahan din po ng reklamo sa ombudsman. Hinggil naman po ito sa ilang mga anomalya, including ang mga ayuda nila na questionably. So, kaya laro ito ng apoy. Gambit game po ito nila Marcos at Romualdez na ipalutang po ang pangalan ni SOJ Secretary of Justice Boying Rimulya para mabulabog po ang alyansa at alignment of political forces. Pero ang taong bayan, malinaw kung sino ang gumagawa ng hidwaan, nanunulsulat ng uupak ng kaguluhan, at nagpapalaganap ng paglulustay at pag-abuso at pangurakot sa kaban ng bayan, kilala po ng taong bayan. Walang iba kundi ang Marcos Romualdez government. Napakahalaga po ng papel ng ombudsman sapagkat ito po ang nakatalaga sa ating saligang batas na tagapagtanggol ng kabanang bayan in terms of corruption and plunder na pwedeng gawin o ginagawa ng mga opisyal ng bansa ng ating pamahalaan. Ang ombudsman po ang nagbabantay niyan upang magbuo ng kaso o kaya mag-submit ng karampatang case build-up upang ma-prosecute at mapanagot sa hustisya at sa batas ang mga nagnanakaw at mandarambong sa kabanang bayan. Yun po ang papel ng ombudsman, pati po ang mga nang-aabuso sa poder. Ma'am Amy, ang kambal na si Ma'am Amy at Ma'am Linda from Vienna, Austria. Alden Lubiranes, God Save the Philippines, good evening, mabuhay ka Eric. Gina Ortez from Singapore, Ka Eric. And Virginia Malonzo, good evening Ka Eric. Maraming salamat basta ang request ni Ka Eric, pag nag-start po tayo ng ating talakayan at balita, magtuloy-tuloy na tayo para hindi na puputol po ang ating flow of thoughts at ang ating pagpapadaloy ng diskusyon. So, ang hindi ko po mababasa at ma-shout out kaagad, please understand, dahil po para hindi rin napuputol ang daloy ng ating talakayan. Rest assured na kayo po ay bibigyan ni Ka Eric ng solidarity of prayer and thanksgiving. Pag nabasa ko na po after the discussion ang inyong mga mensahe. Basta ang ating rule, walang iwanan, walang tampuhan sa channel ni Ka Eric at sa ating live stream. Ayos! So, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadaloy niyo po ng inyong mga mensahe, pa-shoutout, mga pagpapakulay, at iba't ibang interaction. Maganda po yan at nakakapag-interact kayo dyan, okay? Kasi sa dami po natin, hindi ko rin po maisa-isa. Aabutin tayo ng 3-4 na oras. Maubos din ang inyong oras, okay? Sige, start tayo. Ang ombudsman po ay napakahalaga sapagkat sila po ang nagbabantay. Ito po ang nagpapatsiguro na ang ating kabanang bayan, ang pundo ng mamamayan, ay hindi po madambong, hindi po makulimbat, at hindi madurubo ng mga magnanakaw sa gobyerno. At sila din po ang bumubuo ng kaso at nagpo-prosecute sa mga opisyal ng ating gobyerno, lalo na po pagdating sa katiwalian at abuso sa poder at kapangyarihan. At ang ombudsman po ay isang constitutional delegated and designated
officer para po hindi siya basta-basta na haharas o napipressure ng mga politiko. Bagamat ang appointing authority po sa ombudsman ay ang Pangulo ng Bansa, pero the ombudsman must be independent enough from the appointing authority na kahit ang nag-appoint ay presidente, hindi po dapat siya beholden to any political power or to any other officials ng gobyerno sapagkat ang kanyang pagiging objective and with integrity ay mahalaga po yan sa kanyang tungkulin na ipatupad ang nilalayon ng ating saligang batas. Kaya po, kailangan magkaroon po ng moral clarity, integrity, and probity. Ang sino mang mas shortlisted o ma-appoint sa pagka-ombudsman. Sabi ni Yola Angob from Dubai, ayan, Dubai, and Merna Gomia Loredo from Singapore, Nelson de Mayuga, no? Ka Eric, dapat hindi talaga siya maging ombudsman. Kasi ang qualification po sa ombudsman ay dapat mayroon po kayong moral clarity at mayroon ka pong tinatawag na probative integrity. So dapat po hindi ka sangkot sa mga maanomaliyang mga kaso o iskandaluso na mga anomalya at kontrobersiya kagaya po ng pagkatao ni Secretary Boying Rimulya na nasasangkot po ito sa iba't ibang kontrobersyal na kaso. Itinuturo po ito ni General Bantag na siya daw ay ang mastermind sa pagkakapaslang ng media personality na si Percy Lapid. Mga kababayan, of course, pinasubalian po yan at itinanggi ni Secretary Boying Rimulya, pero yan po ay subject din sa reklamo laban sa kanya. No? Pangalawa, ang kanyang anak na nahulihan ng high-grade marijuana at ito po ay malinaw na sa loob lamang ng 3 buwan ay naabswelto at na-dismiss ang kaso at napaka-iskandaluso po ito dahil siya ay hindi nagbitaw hindi siya umalis bilang Secretary of Justice. Siyempre, there will be undue influence na nangyari diyan sa kanyang anak sa kaso nito, no? Sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Ano pa? Involved din po siya sa itinuturong Pogo scandal, no? Yung pinakamalaking Pogo diyan sa may Cavite, yung Island Cove. At ito naman ay tinuturo na sa grupo ito nila Kim Wong, mga kababayan, at lumalabas ang pangalan nilang magkapatid na Boying and John Vic Rimulya. Hinggil po sa property na ginamit, inarkilahan o ibinenta sa mga Pogo big time operators na nakalinya naman sa grupo ni Kim Wong, no? Kung may atong-ang sa mga sabong at sugal, may counterpart ito na ang pangalan Kim Wong, no? Yan po, itinuturo siyang mukhang padrino o mukhang siya ay konektado kay Kim Wong, no? Notorious din pong pangalan na ito, no? Naalala niyo pa ang almost $80 million, 80 or $800 million. I'm not so sure about it anymore. Na pundo ng Central Bank of Bangladesh na pinalusot at ang nag-facilitate ng diskarte na ito para mapalusot at namanakaw ay ang personalidad na ang pangalan si Kim Wong. Ayan. Ano pa po ang mga makontrobersiya na mga nai-involve ang pangalan ni Boying Rimulya? Siya din po ang itinuturo na isa sa pasimuno ng pagpapadukot at iligal na pagpapatapon at pagpapakulong kay Pangulong Duterte doon po sa ICC kung saan po ay maliwanag na isinuko nila ni Bongbong Marcos Jr. ang ating soberanya, ang ating dangal at integridad bilang bansa sapagkat ang ICC or International Criminal Court po ay bogus. Hindi na po ito nagkakaroon pa ng anumang ugnayang legal sa batayang internasyonal na mga kasunduan sapagkat noong March 2019 po, if I'm not mistaken, March 18, 2019, ay
opisyal na po at naging operational ang ating pag-alis ng ating bansa bilang bahagi pa ng International Criminal Court. Therefore, if the investigation and all actions related dito sa kaso ni Pangulong Duterte were initiated during that time na hindi na tayo sakop ng ICC, yan po ay dubious. Yan po ay maanomalya. Yan po ay iskandaluso. The reason na lumalabas din ang pangalan ni Secretary Boying Rimulya na nadadawit po hinggil sa pagkakasangkot niya sa tinatawag na extraordinary rendition o pagpapadukot at iligal na pagpapatapon at pagpapakulong kay Pangulong Duterte sa isang bogus na uri ng entity na in as far as our sovereignty and national integrity is concerned, hindi na po tayo dapat nasa ilalim pa nito ng ICC, no? So involved din po si Secretary Boying Rimulya dyan, Braveheart, no? Good evening to everyone, sabi niya. Manchetti Cabarles, binenta ng mga Rimulya ang Island Cove para sa Pogo. Yes po, Manchetti Cabarles, that's correct, no? At associated siya dito sa pangalan na may pagkasindikato ang involvement nito si Kim Wong. Yan, Rimulya Brothers, tingin ko sila ang mga bakit galit sila na galit kay PRRD. Siguro tinamaan din ang interest nila ng drug war ni Pangulong Duterte. Possibly. That is a big possibility. Ano pa po ang iskandaluso dito? May kaugnayan po nito ay sinampahan po ng kaso dito sa ombudsman mismo. Itong sila Secretary Boying Rimulya at Secretary John Vic Rimulya. At kung ikaw ay may mga pending na kaso sa ombudsman at may mga maanomalya at very controversial na involvement ka sa mga high profile na mga kaso, kagaya ng mga binanggit ni Ka Eric, and even dito sa mga pagkakasangkot niya sa ombudsman, there is already a question of moral clarity and probity of integrity on the part of Secretary Rimulya. Kaya naniniwala ako na hindi nga dapat ito in-entertain pa ang kanyang application because si Boying Rimulya ay magnet ng iba't ibang kontrobersya that really define na wala siyang probity. Wala po siyang tinatawag na mataas na antas ng pagiging karispe-respeto na pagkatao para siya po ay maging kwalipikado bilang ikonsidera sa pagka-ombudsman na posisyon. Dahil nga, nasasangkot at nabubulid ito sa kontrobersiya na mga medyo malala ang epekto nito kung ang pinag-uusapan po ay integridad ng isang public official. Ayan, no? So, sana ay makita ito ng Judicial and Bar Council that they have to disqualify, indeed, itong si SOJ or Secretary of Justice Boying Rimulya in order to protect the integrity of the process of presenting the shortlisted names of those who are genuinely or truly qualified to become among the candidates na pwedeng pagpipilian para maging ombudsman. Kasi kung si Boying Rimulya po ang ilulusot nila Bongbong Marcos para paupuin po siya bilang ombudsman, ang epekto po niyan ay parang kumuha tayo ng berdugo para bantayan ang taong bayan, hindi para bantayan at disiplinahin ang mga tiwali at abusado ng mga opisyal ng gobyerno. Ang babantayan ni Boying Rimulya, yung mga political opposition group, yun po ang hahatawin nito ng hambalos at panggigipit at maniobra. Sakali po na siya, Gemma De Leon Pahara, good evening, and Edgar Iray Ardales, justice is beginning to take its course. Ayan. Francisco Libres, Alexander Alcantara, and si Boying Rimulya feeling untouchable.
Sabi ni Jose Bernabe. Ayan. Kaya nga, malinaw po na ang maniobra ni Marcos magiging assurance niya at garantiya na ang ombudsman ay hindi magkakaroon ng malaking balakid upang maimbestigahan po ang malalaking mga iskandalo na kinasasangkutan ni Marcos Jr., including ng kanyang pinsan at mga alipores nila. And that is the reason kung bakit po inilutang at biglang lumutang ang pangalan nitong controversial figure na si Secretary of Justice Boying Rimulya. Marcos wants to project na kaya niyang maglagay ng mga depensa at the same time magagamit niya upang atakihin din ang kanilang mga kakumpetensya po sa mga kababayan natin na nasa political opposition. Si Isa Estrera, Nonong Aragon, maayong gabi, magandang gabi sa inyo. Cynthia de los Reyes, makapal ang muka nila ka Eric, malapit ng maagnas. Galit na si Cynthia de los Reyes. Mga kababayan, sino pa mga nandito? Gleserio Ugatis, good evening ka Eric, watching here from Caloocan. Francisco Libres, John Paul King, mabuhay ka Eric and Catherine Landendorfer. Good evening ka Eric. Yes, no? So, sana po ay hindi na nag-apply. Kung may delikadesa pa, ay alam naman natin po, that is very strange to find. Estranghero po para sa pagkatao at uri ng mga tao kagaya nila Marcos, nila Romualdez, nila Boying Rimulya, kung ang pinag-uusapan ay ang delikadesa as a virtue of having moral clarity and moral integrity. Absent po ang Boying Rimulya at ang mga aliporis ni Marcos, kasama si Marcos, nang ipinakalat ng Panginoon sa universe, sa buong sanlibutan, ang virtue and value of delikadesa. Kaya wala po yun. Nakabangon pa sa kabaong ang walang hiya. Kasi mukhang bangkay na ito, no? Milicio Eslis Jr. Shout out naman ka, Eric. Galit na tuloy ang ang audience natin. Good evening ka, Eric. Watching from Hong Kong. Nakaka-depress itong gobyerno ni BBM. Wag po. Wag kang ma-depress, sir. No? Lalaki ba yon? Si Elisa Saguno. Yeah. Wag po kayo ma-depress, Ma'am Elisa. The situation may sometimes seem to be desperate, but definitely our situation is far from being hopeless. Hindi po tayo hopeless, no? Sapagkat nandyan pa ang taong bayan. Eh sino ba namang mag-aakala? Mamayta Pangilinan, Lolon Cadorna, Molier Fortis. Sino ba mag-aakala, mga kababayan, na tatablahin at babanggain ng Korte Suprema at ng Senado, no? Ang maniobra sa maruming laro ng apoy sa politika ni Marcos at nila Romualdez. No? Double black eye po ito kay Marcos. Hindi niya na control at na maniobra ang Korte Suprema nila ng kanyang pinsan, Mataray Yats. Sana hindi ka mataray ha. Good evening from Hong Kong po. Yeah. So, double whammy. Black eye sa Korte Suprema, black eye sa Senado. Yan po ang nangyari kay Marcos. We did not expect that the Supreme Court will be so categorical and very strong in their position to remain as the last bastion and arbiter on the protection and on the sanctity of insisting that everything that the government does and everything that every official in the government will do and any actions for that matter of the government must conform to the majesty of the law, especially to the architectural
framework of the Constitution. So, sino mag-aakala niya na tatablahin po ng Korte Suprema ang napakalaking pondo na binuhos para manuhol nila Martin Romualdez mula sa kaban ng bayan. Ginamit nila mga 110 billion pesos para ipamudmud in the form of ayuda or infrastructure project na nagiging bahagi po ng pork barrel at mga insertions nila Martin Romualdez para may magagamit po sila sa mga pundo ng mamamayan. Sabi ni Mataray Yats, di po ako mataray in person. Opo, biro lang din po yun, ano? Narinig tayo ni Mataray. Shout out, Bobby Cortez from Alaska. Ang layo mo, Malamig na siguro dyan. Aha, Nelia Oliveros. Mabuhay ka from Chicago ito, ka Eric. Kat Vic. Good. God first, ka Eric. Opo, tama ka. In everything that we do, Diyos ang una sa lahat. Kasama ang bayan. Agnas na ang muka ni Boying, pero demonyo pa rin ang ugali. Galit din si Kelly. Kelly, peace. Peace be with you, Kelly. Mga kababayan. Happy 60th birthday sa Singapore bukas. Ay, the perfect moment. Ay, mabuhay po ang mga mamamayan at ang pamahalaan ng Singapore. Naida Dida Agon MC from Cagayan de Oro. So, napakahalaga po. Ulitin natin dito, failure si Boying Remulla. Wala siyang moral clarity. Wala din po siyang probity of integrity. Kulay talong na po. Si Boying Remulla nagbabayulit na. Shout out naman ka Eric Lizana Palau from Hiroshima, Japan. Tama ang sinasabi ni VP. Ang gaba, dili magsaba. Sayang lang pera ng bayan. Winawaldas lang nila tambaluslos, sabi ni Mataray. Jose Bernabe from Western Australia. Ka Eric, magaling po kayo mag-analyze. Thank you po, Yoli Avila. Second, why is Marcos silent? Para po warningan man lang o bigyan man lang ng pabalat bunga. Kahit man lang sabihin natin na ampaw. Pero kahit man lang ganon, ang delikadesa po on the part of Marcos to tell yung kanyang SOJ secretary na please wag ka na mag-apply. Kasi may mga pending cases po na patungkol sa inyo, sa magkakapatid kayo, dyan sa ombudsman mismo. At alam natin na si Boying Remulla po ay bat-bat at puno ng mga kontrobersyal na mga kaso at involvement sa mga kontrobersya na mga bagay na binanggit na po ni Ka Eric. Kung kaya, nakakapagtaka na parang gusto pa rin ni Marcos na pumasok. Hernani Barion, shout out naman from Saudi Arabia. Salamat sa pagtatanggol mo sa katotohanan. Thank you. Marcos Alcoreza, shout out. Halong permi Ka Eric. Okay, shout out na. Okay. So, si Marcos has a vested interest, mga kababayan, no? Dito sa pagkakaroon ng isang ombudsman na magsisilbing garantor at assurance niya na hindi siya babalikan at kakasuhan sakali mang matapos niya ang termino niya sa 2028. Shout out, sabi ni John Raymond Garcia from Calamba City, Laguna, ang lupang kung saan po ipinanganak ang bayani, ang dakilang bayani natin na si Gat Jose Rizal, Calamba. Okay. Si Marcos ay iba po kay Pangulong Duterte pagdating sa mga garantor-garantor sa hindi siya kakasuhan. Wala pong pakialam si Pangulong Duterte matapos niyang ma-appoint ang kanyang ombudsman na si former Supreme Court Justice Samuel Martires. Never pong nakialam, nakipag-usap, o may ipinakiusap, o may ipinresure si Pangulong Duterte kay Ombudsman Martires. Hindi po niya gawain yon, hindi niya style yon, ano? Matapos po niya gawin ang kanyang ministerial duty to appoint and
make the ombudsman become independent as it can and it should be, hindi po nakikialam si Pangulong Duterte sa gawain at mga kasong hinahawakan ng ombudsman. Ito po ay inihayag mismo ni retired Ombudsman Justice Martires. Alam natin po si Marcos ay posibleng makakaharap po niya ang samot-saring mga kaso kahit na hindi na siya Pangulo ng Bansa dahil sa kanyang malulubhang pagtataksil sa saligang batas, sa kanyang paggawa na parang siya ay bagong ahente sa modernong panahon ng interes ng mga dayuhan, partikular na po ng Estados Unidos. Kung saan gusto tayong alipinin sa modernong panahon, bansutin at baratin ang ating ekonomiya at tatambakan nila tayo ng kanilang mga produkto, na mga goods, samantalang hindi tayo makakapaningil ng taripa at buwis at customs duties sa kanila. 95% of all their products and goods exempted sa tarif ng Pilipinas, samantalang atin po ang bawat produkto at goods na papasok sa anumang teritoryo ng Amerika galing sa Pilipinas mula sa atin ay papatawan po ng 19% na taripa. So di po ba napaka-disbintaha po sa atin yan? Si Marcos po ang nag-broker niyan, mga kababayan. Kaya kailangan niya mag-ombudsman siya. Nakapareho niya rin ang balahibo. Mga mula EDSA hanggang dulo ng Parañaque, hanggang doon po ang haba ng pwedeng mga kaso na kakaharapin nila sakaling magkaroon po ng pagkakataon na masasampahan sila ng kaso. Kaya, kailangan ni Marcos ng guarantee that the ombudsman will not be the one to persecute and prosecute him kapag natanggal o umalis na siya sa pagiging Pangulo ng bansa. Kaya, hinayaan niya itong laro nila Boying Rimulya na mag-apply sa pagka-ombudsman. Kasi may personal vested interest si Marcos tungkol dyan. Ayan. Ano pa po ang ating pananaw dito? Malinaw din po that the ombudsman, kapag ito po ay inabuso ang poder at kapangyarihan na iniatang dito ng saligang batas, ay pwede po ito maging arm of oppression and maging instrument of persecution. Lalo na po with the kind of persona na mauupo sa pagka-ombudsman ay isang kagaya ni Boying Rimulya. Aba, talagang may kalalagyan po ang mga oposisyon na lehitimo na nagtatanggol ng ating demokrasya, nagsasalita para po sa kabutihan ng ating bansa at pumupuna sa kabulastugang ginagawa ng gobyernong ito ang mga grupo at individual na nasa panig po ng Duterte Political Group ay pwede pong iharas at ipitin ng ombudsman kung ang ombudsman ay kagaya po ni Boying Rimulya ang uupo. So it will become another extended pressure point, no? Ang pagkakaroon ng ombudsman para ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay magdahan-dahan sapagkat pwedeng gamitin po talaga ang ombudsman as a form of a systematic political persecution and demolition or oppression against those who are perceived MJ Sakalam, Mayong Gabi, and Ricardo Convocar, those who are perceived to be critics of the government. Pwede kang mapakulong, pwede ka pong ikaw ay dadalhin sa prosecution kapag ang ombudsman po ay nag-exercise ng kanyang immense power. At yan ang binabalak ni Marcos, mga kababayan, na ang ombudsman ay hindi magiging balakid sa kanyang ambisyon nila ng kanyang pinsan na sila ay makakapagpanatili sa poder lagpas pa sa 2028. Yan naman po ang talaga totoo nilang objective, no? Luis Cruz at mainam at magre-retiro na.
MJ Sakala, Ricardo Convocar, at shout out to everyone, Kat Vit. Sana palagi kang healthy ka, Eric. Thank you, Imelda Aquino. God bless you watching from Japan. Ayan. So, pang-apat at panghuli po na punto natin, the ombudsman is also a gatekeeper of democracy. At kaya po, ito ay iniiwasan ng mga salot ng lipunan at mga mapangwasak sa ating demokrasya like the CPP, NPA, NDF, na sila po ay makakabangga ang ombudsman na matino at may panindigan sapagkat pwede rin po silang habulin. Pati itong mga peke at bogos nilang mga party list na nailulusot nila sa loob ng Kongreso. These are matters that can be investigated also by ombudsman, no? Kung kaya, malinaw po that even the enemies of the state, the enemies of the people, ay nakakagawa po ng maniobrang ito upang ang ombudsman na makakaupo ay kaalyado o kalinyada nila. That is why lumalabas po na si Boying Rimulya ay mukhang kaibigan na rin at kabarkada nila Lula Layla de Lima, Risa Hontiveros at ng iba pang puwersa na dati po ay nilalabanan niya nung kasama pa sa NTF-ELCAC noon na tumutulong pa siya itong si SOJ or Secretary of Justice Boying Rimulya. Ngayon, malinaw po na siya ay ilalagay o may balak silang ilusot na si Boying Rimulya ay magiging tirador nila gamit po ang poder at kapangyarihan sa pag-iimbestiga, pag-build ng kaso, pag-suspend o pagpapakulong sa sino mang public official na pwedeng tatamaan ng poder ng pagiging ombudsman. Ayan. Masaya ito, mga kababayan, sapagkat biniverify natin ngayon, anong news outlet ba talaga ang tama? Ang Bilyonaryo Online o ang ABS-CBN? Na konektado din ito kay Manny Pangilinan na nagsasabi that the shortlisting of Boying Rimulya is not yet final, na sinasabi na hindi na po siya makakasama. Samantalang iba ang iniuulat ng Bilyonaryo Online na para sa kanila, they have received reliable source of information that SOJ or Secretary of Justice Boying Rimulya ay baka mapaaga po ang kanyang exit mula doon sa mga shortlisted supposedly para sa pagiging kandidato bilang the next ombudsman. Pag minamalas si Marcos, talagang tuloy-tuloy po ang kamalasan na nararanasan ni Marcos sa kanyang pamamahala. Tuloy-tuloy din naman ang paglakas, pagkamulat ng taong bayan at ng iba pang mga so-called gatekeepers of democracy na hindi po sumasang-ayon at hindi rin pwedeng manahimik na lamang sa loob ng Senado. Yan po ang na-observe natin ngayon. Marcos and Romualdez have developed a complacent attitude na akala nila walang katapusan. Ang kanilang pagmumonopolyo, pagkokontrol at pagmamaniobra sa mga iba't ibang mga gawain po nila ngayon. Malinaw, mga kababayan, na akala nila Marcos at Romualdez ay hindi po maninindigan ang mga tinatawag po na gatekeepers of democracy para pigilan po ang lubusang pagsakmal nila Marcos at Romualdez sa paghahari-arian sa ating bayan. Sa pag-abuso sa poder, paglulustay at pandarambong sa kaban ng bayan. Kaya kailangan pati ang ombudsman ay imamaniobra nila Ginoong Marcos. Mabuti po at naibubulgar natin ito sapagkat ang taong bayan po ay kailangang bumuo din ng sariling opinyon nila at magpahayag gamit ang social media that Boying Rimulya does not deserve to be the Secretary of Justice, more so that he does not deserve
and he is not qualified to become part or being the ombudsman. Sapagkat ang unang question pa lang doon na nire-require, moral clarity. Malinaw na wala po niyan. Included po sa moral clarity ang values and virtues of delikadesa. Wala pong ganyan si Boying Rimulya. Probative, no? Probative value of integrity. Dapat mataas po ang probity and integrity mo. Hindi ka nasasangkot sa mga malalaganap at malulubhang mga kontrobersiya na kaso. So, hindi din po dyan qualified si Boying Rimulya sapagkat kilo-kilometrahe po ang kanyang pananagutan sa mga maraming pang-aabuso sa poder na kanyang ginawa kasama ni Marcos Jr. But Marcos is seemingly getting more desperate to the point na kung hindi niya makokontrol ang Korte Suprema at hindi siya mananaig sa pagdikta o pag-impose ng kanilang kagustuhan dahil pumapalag ang Korte Suprema at ang Senado at unti-unti pong nadidevelop ang kumpiyansa ng mamamayan, ito ngayon ang dinidevelop ni Marcos na magkaroon siya ng control sa ombudsman. Kaya malinaw na ito ay isang laro ng gambit ni Marcos. Ang pagkakaroon ng isang Boying Rimulya na ipapasok bilang ikokonsidera as shortlisted candidates na pwedeng kasama doon na pumalit at may possibility na ma-appoint para palitan po ni Boying Rimulya ang nagretiro na Justice Martirez sa pagka-ombudsman. Kung hindi man po, at least nagmaniobra, no? Itong gobyerno ni Marcos at Romualdez para magkaroon po ng challenge to the predominance ng mga maka-Duterte na linya dito sa side, no? Kung bakit nagkaroon po ng paglakas ng loob ang Korte Suprema at ang Senado. Magandang pag-usapan din po natin ang kaakibat ng mga balita hinggil sa iba't ibang reaksyon ng iba't ibang sektor sa lubusan na pong pagkawala at pagkalugmok ng basura at hindi naman po talaga tama bagkos illegal at bogus at mapang-api at mapanupil na impeachment articles na ipinaakyat nila Martin Romualdez sa konsente ni Marcos. Tinoldokan na po ito ng Senado matapos po i-uphold ng Senado at respetuhin ang naging paninindigan ng Korte Suprema. Ngayon, dapat pati sa ombudsman itong guarantee ni Marcos na magkaroon ng isang Boying Rimulya sa pagka-ombudsman. Alam na po natin ang layunin yan. It's not about protecting yung pundo at kaba ng bayan na dinarambong po ng mga alipores ni Marcos at Romualdez. It's about also perpetuation to power. No? Kaya nila hindi palalagpasin na pakikialaman po nila Marcos at Romualdez ang pagkaka-appoint sa ombudsman. At kagaya po ni Boying Rimulya, si Martin Romualdez po ay sinampahan din po ng reklamo sa ombudsman. Hinggil naman po ito sa ilang mga anomalya, including ang mga ayuda nila na questionably. So, kaya laro ito ng apoy. Gambit game po ito nila Marcos at Romualdez na ipalutang po ang pangalan ni SOJ Secretary of Justice Boying Rimulya para mabulabog po ang alyansa at alignment of political forces. Pero ang taong bayan, malinaw kung sino ang gumagawa ng hidwaan, nanunulsul at ng uupak ng kaguluhan at nagpapalaganap ng paglulustay at pag-abuso at pangurakot sa kaban ng bayan. Kilala po ng taong bayan. Walang iba kundi ang Marcos Romualdez government.